egg, no milk, puto recipe ang i-share ko for this video. Yes po, pwede po tayo makagawa ng puto na walang itlog o milk. Menos gastos pero masarap at hindi nakakaumay. Napakasarap nga po itong pang-almusal, merienda o kaya naman pangbaon ng mga bata sa school. Kaya nga po simulan na natin. Para po sa ating dry ingredients, kailangan lang po natin ng 2 cups ng all-purpose flour. Pwede rin po tayong gumamit ng 3rd class, 3/4 cup ng brown sugar, 1/4 teaspoon ng salt, 2 tablespoon ng baking powder. Siguraduhin lang po natin na ang gagamitin nating baking powder ay active pa. Para malaman po kung okay pa yung baking powder, mainit na water, maglagay lang po tayo ng konting baking powder. Pag nagbubble po, means active pa po. Balik na nga po tayo dito sa dry ingredients. Pag na-mix na po ng maayos, pwede na tayong maglagay ng 2 cups na water at 1/4 cup ng melted margarine. Pwede rin po kayong gumamit ng butter at naglagay din po ako ng 1 tablespoon ng vinegar, 1 tablespoon ng vanilla. Kung wala po kayong vanilla, okay lang po. At pwede na nga po nating i-mix. Dahan-dahan nga lang po sa pag-mix. Iwasan po natin na ma-overmix po para po maganda ang kalabasan ng ating puto. Huwag po kayong mag-alala na baka may bubuo po kasi po isasala po natin yan. 2 beses po natin salain para nga mas sure na walang buo-buo. Kahit hindi na po natin pahiran ng mantika yung puto molder, hindi po siya magdidikit dahil po sa nilagay natin kaninang melted margarine. Yung mga puto molder ko po sa Shopee ko lang po yan in order. 30 pesos lang po ang 12 pieces niyan. Ang size po niyan ay medium. Yung kalahati po ng ating mixture, bigyan lang po ako ng 1/4 cocoa powder. Minix ko lang po yan ng konti at hindi ko na po sinala. Dahil hindi naman ito pang benta, nilakihan ko na yung hiwa ng mga cheese. Habang naglalagay po ako ng cheese, sinalang ko na nga po yung steamer. At huwag din po natin kalimutan lagyan ng tela yung takip ng steamer natin. Huwag niyo pong kalimutan yun. Hindi ko na nga po nabidyuhan at nailipat ko na nga po sa tray. Pag naisalang na po natin, mag-timer po tayo ng 10 minutes. Pasan po natin yung open ng steamer. Kasi pag ginawa niyo po yun na wala pang 10 minutes, hindi po umbog na maganda yung mga puto. Check po natin gamit ang toothpick kung luto na po pati loob. Hindi po okay, pwede po tayo magdagdag ng 3 to 5 minutes. Ayan na nga po at luto na. Hindi ko po nabidyuhan isa-isa ipagtanggal ko. Kasi po habang medyo mainit-init pa, kailangan na pong patanggal sa molder. Ito na nga po ang ating puto, fluffy, at kailangan po pag pinindot hindi po lulubog. Pag tinry niyo po itong gawin sa bahay niyo, sigurado po hindi na kayo bibili dahil napakadali nga lang pong gawin ito. At sigurado nga pong magugustuhan niyo kasi nga po hindi ito nakakaumay. Soft at walang buo-buo sa loob. Maraming salamat po sa panonood hanggang dulo. Like and share. Bye!